Hello mga Marikoy! For today's video mag-unbox ulit tayo. Tara, let's go! By the way guys, wala akong idea kung anong laman ng box na to. Nung dumating, bigla na lang ang pina-unbox sa akin. Arogoy! Sige, kera lang. Malay mo yung house and lot naman ang laman na ito. Kaya naman, iniisip-isip ko talaga baka piano, o storage box, o Jora box, o sige. Let's go na lang natin yan. Malaman na lang kung anong laman na rin. Baka na naman pagbukas ko na ito, bigla na lang ang may tutuklaw sa akin. Talagang lagot talaga yung nagbigay sa akin na ito. Hindi ko alam kung paano setup ang gagawin ko din Wala man lang instruction, wala man lang pasintabi na may darating na mayroon pala akong i-unbox ngayon. Napaka on the spot naman ito. So, ito nga pala yung size niya at 107.30 by 5 by 30 cm. Tama ba ang pagkakabasa ko? Ay, bahala na. Ayan guys, gagamitan na natin siya ng kutsilyo pang madalian at malalaman na natin kung anong laman na ito. Hindi naman siguro halatang na-stress ako sa pagbukas, Ikaw ba namang mag-unbox ng kasing laki mo laang? Ayan, confirm. Lagayan pala ito ng mga plato-plato at mga baso. Ito nga pala yung mga accessories niya, yung mga tornilyo, lagayan ng kutsara, tinidor, chopping board, silyo, mga gunting, o kung ano pa. Meron din siyang kasamang mga pwede mong ikabit para sabitan ng mga sandok at iba-ibang klaseng accessories na kailangan mo sa kusina. Heto na siya. Tatanggalin na natin sa plastic para makita natin kung paano siya i-set up at mapag-aralan natin dahil on the spot nga to guys. Arugoy! Sa wakas, pagkakaroon na rin ng maayos na lagayan ng plato at ang mga mangkok din Dahil ang aming ginagamit po ngayon ay yung dati pong napagamitan na rin, napapakinabangan sa araw-araw. Thankfully, may bagong blessing na dumating at naway tumagal ito dahil napakasarap sa pakiramdam na may sarili kang gamit na naipupundar, yung nakikita mo araw-araw na iyo talaga. Finally, nakita ko na yung instruction na hinahanap ko at mauumpisa na natin to mga mare. Yan, napakadami palang tornilyo na ikakabit nito bawat gilid. Ikakahon ko na, napakahirap naman pala So, ayan na nga, pagbababa po muna natin yung bawat parte ng ating storage. So, ayan nga, unahin muna natin yung side by side niya para may pinaka-base, may kakapitan na agad siya bago natin ilagay yung ibang parte. Tanggalin muna natin yung carton para makapag-setup tayo ng maayos. Adigoy! Kaya mga mare, sabay-sabay po tayo matuto at samahan po ninyo ako hanggang sa huli. Tara, let's go! Kung makikita ninyo, yan dalawang side na yan para po yan sa magkabilang gilid. Rectangular style siya. Kakabit lang po natin yung sa may baba para hindi po siya slippery. Once mailagay po natin siya sa lababo, siya mag-slide. Ayan po, pampakapit niya po yan sa pinaka-cement. Hindi po siya gumagalaw-galaw. 4 pieces lang itong rubber base niya mga mare. No worries dahil napakadali pong ikabit nung mga tornilyo niya dahil madali lang po sundan yung instruction na naka-indicate sa lagayan. Hindi ka na rin malilito kung saan mo ilalagay yung bawat tornilyo dahil sa iba-ibang size nito, yung iba malilito talaga. Pero sa instruction niya, naka-indicate po kung anong size ang ilalagay mo sa isang parte at anong size ang ilalagay mo sa kabilang side. Gagamitin po natin itong pangpasikip, pangpaluwag. Ewan ko kung anong tawag dyan. So, gagamitin natin yan para ikabit yung mga tornilyo. Hindi tayo mahirapan. Heto na nga guys, ilalapit ko na sa camera. Ito talaga yung pinaka-texture niya. Matte yung color niya, matte black at magandang klase siya. I guess meron din ibang color nito. Merong kulay puti pero much better kasi yung kulay black sa amin para hindi siya dumihin. So, ito na nga, ikabit ko na yung mga tornilyo at lahat ng parte na kailangan. Kaya, umpisahan naman natin siyang ikabit dun sa likod, yung pinaka-cover ng storage sa likod para hindi po siya narurumihan, hindi po siya naaalikabukan. So, yan po, nasundan ko na po paunti-unti yung instruction. Madali lang naman po pala siya ikabit guys. Tsatsagain mo lang talaga siya dahil may pagkamabigat lalo na pag nag-iisa ka, wala kang katuwang, mahirap ipaikot-ikot. Especially pag masikip yung area guys, napakahirap kumilos dahil nga hindi mo alam baka maibunggo mo yung blessing na binigay sa'yo, diba? Hindi ko naman talaga alam ito i-set up tapos bigla na lang ang dumating na on the spot. Huhulaan ko pa kung anong ikakabit ko, kung anong i-unbox ko. So, ayan na nga po. Finally, malapit na tayong matapos. Maya-maya ikakabit na natin ng ating cover sa unahan. Yung pinakatakip ng ating storage para syempre hindi lang sa likod yung may takip, pati rin po sa harap.
Ayan po, kung makikita ninyo, napaka-classy po ng datingan niya. Transparent lang po yan. At yung kulay gold na bilog po ay para sa handle nitong cover sa harap. Since nakabit na po natin siya, tatry naman po natin gamitin itong pinakalagayan ng mga kutsara, kutsilyo, at ng mga kung ano-ano pa. So, dito po sa pagkakalagay ko, actually, baliktad po siya. Dapat po yung pinaka pangkabit niya ay nakataob. So, tinasting ko na nga pong lagyan ng ibang klase mga gamit. Tinignan ko kung mabigat ba siya or bibigay ba siya or baka matumba lang siya biglaan. Kasi parang manipis siya pero carry naman. Kaya naman yung kumarga ng bande-bandehadong mga plato, so platito at iba't ibang tupperware sa taas. Napakalaking tipid nito sa space guys, lalong-lalo na sa taas. Pwede niyong patungan ng kung ano-ano. Aragay! Diba? Hindi ka na rin mga bother mare kung saan may sasabit ng iyong mga sandok at mga tong sa kusina. At hindi nga lang mga tupperware ang pwede nating ipatong sa itaas mga mare, kundi pati mga kaserola, kawali, ina-testing ko na din, ay napakatibay. Talagang palaban na palaban itong storage. Akala ko hindi kakayanan sa bigat, pero ika nga, don't judge the book by its cover. So, kung nagustuhan ninyo ang video kong ito, don't forget to like, subscribe, and share this video for more videos update. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye!